Sa kakaunting mga kanto ng syudad, nagtagpo ang landas ng isang pulubi at isang mayaman. Si Miguel, isang matandang pulubi na masigla pa rin ang kalooban, at si Antonio, isang mayamang negosyante na halos hindi na napapansin ang mga pangangailangan ng iba. Isang araw, habang si Miguel ay nagmumula sa pag-aamban sa kalsada, napansin siya ni Antonio. Bagamat ito'y mayaman, nadama ni Antonio ang malasakit para sa pulubi. Binigyan niya si Miguel ng pagkain at inalok ng trabaho sa kanyang negosyo. Dahil dito, nagsimula ang masalimuot na paglalakbay ng dalawang magkaibang mundong pinagtagpo ng pagkakataon. Sa unang pagkakataon, nagkakaroon ng pagtutulungan ang dalawa. Natutunan ni Antonio ang halaga ng simpleng kasiyahan mula kay Miguel, habang si Miguel naiintindihan ang ginhawa at pangarap ng mayaman. Bagamat magkaibang antas ng buhay, nahanap nila ang kaligayahan sa simpleng bagay at pag-unawa sa isa't isa. Subalit, sa kanilang paglalakbay, dumaan din sila sa mga pagsubok. Nang mawalan ng trabaho si Antonio dahil sa isang malupit na krisis sa ekonomiya, natutunan niya ang hirap ng buhay tulad ni Miguel. Sa pagkakataong ito, mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Sa pag-unlad ng kwento, natutunan ni Antonio na ang pagmamahal at pag-aaruga ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Habang si Miguel, bagamat nagangat sa kanyang kalagayan, nananatili pa rin siyang matulungin at mapagbigay. Sa huli, nagtagumpay ang kwento ng pulubi at mayaman sa pagpapakita na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa puso ng tao at sa pag-aalay ng tulong at pagmamahal sa isa't isa. Ang diwa ng pagkakaibigan at pagtutulungan ay nagbigay ng liwanag sa kanilang landas, nagpapakita na sa kabila ng mga pagkakaiba, maaaring magtagumpay ang pagmamahal at pag-unawa. Ang kwento ng pulubi at mayaman ay naglalaman ng ilang aral na maaaring makuha. Una, pagpapahalaga sa simpleng kasiyahan. Ang kwento ay nagpapakita kung paanong ang mga simpleng bagay, tulad ng pagkakaroon ng masigla at positibong pananaw sa buhay, ay maaaring maging pinakamahalagang yaman. Pangalawa, pag-unawa at pagtutulungan. Ang kwento ay nagtataglay ng mensahe na ang pag-unawa at pagtutulungan ay makapagbubuklod ng magkaibang uri ng tao. Sa pamamagitan ng pagbibigayan, natutunan ng mga tauhan na malagpasan ang kanilang sariling mundo at makipag-ugnayan sa isa't isa. Pangatlo, hirap ng bawat uri ng buhay. Binigyan din ng kwento ang ideya na ang hirap at hamon ay nararanasan ng lahat, kahit sa magkaibang antas ng lipunan. Ito ay nagbibigay ng leksyon na hindi dapat ituring ng mayaman ang sarili bilang mas mataas o iba sa mga nasa mas mababang antas ng buhay. Pang-apat, pagpapahalaga sa pagmamahalan. Sa kabila ng kanilang pagkakaibang estado sa buhay, natutunan nina Miguel at Antonio ang halaga ng pagmamahalan. Ipinakita ng kwento na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pag-aalay ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Panglima, pagtanggap sa pagbabago. Nang mawalan ng trabaho si Antonio, natutunan niyang tanggapin at harapin ang mga pagbabago sa buhay. Ang pagtanggap sa pagbabago ay isang mahalagang bahagi ng paglago at pag-unlad ng isang tao. Sa kabuuan, naglalaman ang kwento ng mga aral na nagbibigay inspirasyon at nagtuturo ng mga halagang pang-espiritual at panlipunan.